Bumungad kay Roxy ang isang ginang nang mag-doorbell siya sa mataas na gate na pagmamay-ari ng isang J. Salvacion. Sa tansya niya ay nasa 50 na ito. May iilang kulubot sa noo at may suot na salamin. Bahagya na rin itong nakayukod kong maglakad. Ikaw na ba ang maid na ipinadala rito ni Lumen? Magalang nitong tanong sa kanya. Sinipat ang kanyang muka at nakita niyang inilapit nitong maigi sa kanya ang mukha upang titigan siya. Halatang malabo na ang mga mata nito. Maid? Napataas ang kilay niya sa narinig. Napadiretso din ang kanyang tayo. Hindi niya mapaniwalaan na pang maid lang ang beauty niya. Siguro nga ay haggard na siya sa 4 na oras niyang biyahe dahil nga ay nag-commute lamang siya patungo sa lugar na iyon. Bagay na hindi niya nakasanayan. Nahirapan lang naman siyang hanapin ang isla na iyon. Hindi siya makapaniwalang ang isang J. Salvacion ay nagtatago sa isang isla na malayo sa kabihasnan. Galing pa siya ng Maynila upang manikluhod sa lalaki na huwag ilitin ang kanilang bahay. Di wala nga siyang idea kung ano ang itsura ng taong ito. Basta na lang siya nakapagdesisyon na puntahan ang lugar kung saan ito naroon. Wala ding kaalam-alam ang parents niya sa kanyang mga plano. Ang sabi niya ay pupuntahan niya ang kaibigan. Basta na lamang siya nakapagdesisyon na hanapin ang lalaki at wala siyang pakialam kung anong mangyari sa lakad niya. Basta makausap niya ang nagngangalang J. Salvacion na yon. Dad, anong gagawin natin ngayon? 1 buwan na lang at maiilit na ang bahay natin. Saan tayo titira kapag napalayas tayo dito? Problemado noon ang boses ng Mami Dulce ni Roxy. Saktong pagpasok niya sa loob ng bahay, galing sa pagsha-shopping, kasama ng kanyang bestie na si Yvonne. Halos mabitawan niya ang hawak ng mga shopping bags na pinaglalagyan ng sangkaterbang pinamiling shoes, dress at kung ano-ano pa. Paano nangyayaring maiilit na ang bahay nila? Halos mag-hysterical ang utak niya sa isipang iyon. Niwala siyang ginawa kung hindi ang magtapon ng pera. Hindi niya alam na namumulubi na pala sila. Kaya ba isa-isa nang nag-aalisan ng kanilang mga katulong dahil wala na silang pampasweldo? Nakita niyang problemadong sinapon ng ama ang mukha nito bago umupo sa mahabang sofa. Hindi ko alam, Dulce. Isa-isang nawawala ang mga investors ko. Bagsak na ang company natin. Iniwan na nila akong lahat. Parang maiiyak ang boses ng kanyang ama, kaya nanlamig siya bigla. Gumawa ka ng paraan, Argel. Ayokong tumira sa squatters area. Di ko makakayanang makita si Roxy na nahihirapan. Umiiyak ang kanyang ina. Squatters? Bulalas niya sa gulat at tagling lumabas sa kanyang pinagtataguan. Mom, Dad, hindi pwedeng mangyari ito. Ayokong tumira sa lugar na yon. Inis niyang sigaw. Pareho nagulat ang mga ito na napatingin sa nagmamarchang papalapit na si Roxy bago nagtinginan. Anak, ayaw sana naming sabihin to. Pero nakasangla kay Mr. Salvacion ang lupa at bahay nating ito last year pa. At 1 buwan na lamang ang palugit niya. Problemadong sabi ng kanyang ama. Ang ina naman niya ay patuloy na umiiyak na nakaupo pa rin sa sofa. What should we do now, Dad? Mom! Hindi ko kayang maghirap at tumira sa squatters. Siya man ay naiiyak na rin. Ano na lang ang sasabihin ng mga friends niya? Anak, calm down. Gagawa ko ng paraan. Uutang ako sa bangko at ipambabayad ko kay Mr. Salvacion para lang hindi tayo mapaalis dito. Sa katagalan ay untag ng kanyang ama. Napailing-iling naman ang kanyang ina sa idea nito bilang pagtutol. Sunod niyang narinig ay ang pagtatalo ng mga magulang. Matapos alamin kung saan matatagpuan itong J. Salvacion ay agad niyang tinungo ang kwarto at nakabuo siya ng isang pasya na makiusap sa lalaki. Kinabukasan nga ay tinungo niya ang address ng lalaki. Hindi na siya nagpaalam sa mga magulang na pupuntahan si Mr. Salvacion na napagsanglaan ng kanilang bahay at lupa. Pero ang sabi ng isang katulong na nakausap niya ay nasa isang isla ang amo nito at buhat sa Maynila to Tagaytay ay nagbiyahe siya upang makaharap lamang ang lalaki. Magmamakaawa siya kung kinakailangan. Oo, maid, halika.
Kanina ka pa hinihintay ni Sir Jay. Tugon ng ginang at niluwagan ang pagkakabukas ng gate upang makapasok siya. Saka pa lamang siya bumalik sa kanyang realisasyon. Gusto niya na lang matuwa sa pagkakataong bumungad sa kanya. Hindi niya na yata kakayanin pang bumalik sa Maynila sa araw na iyon dahil pakiramdam niya ay pagod na siya sa biyahe. Mas mabuting magkunwari na siyang maid pansamantala na pinadala ng di kilalang lumen. Wala na siya sa lugar para magmataas pa. She will do everything para lang makausap ang lalaki may hawak ng bahay at lupa nila. Tawagin mo akong Manang Meli. Habang papasok sa loob ay nagpakilala sa kanya ang ginang. Kami lang ni Sir Jay ang nasa malaking bahay. Pero nakabukod ako ng tirahan malapit sa mansyon. Kasama ko kasi ang lalaki kong apo. Ituturo ko sa iyo ang dapat mong gawin sa malaking bahay. At ipapaalala ko lang na ayaw ni Sir nang nagkakamali rito. Dagdag pa nito, may kalayuan sa gate ang malaking bahay na sinasabi ng ginang kaya matagal silang nakapag-usap. Naipaliwanag na ata nito sa kanya ang lahat ng gagawin pero wala roon ang kanyang atensyon kundi nasa magandang dalampasigan na natatanaw sa kanyang kinatatayuan. Napakaganda pala ng lugar na iyon. Siguro nga ay pribadong lugar iyon ng binata na para bang walang karapatang makapasok ang sino bang hindi allowed sa lugar na iyon. Napaka-misteryo naman yata ng lalaking ito. Paninindigan na lang talaga niya ang pagkukunwaring maid nito sa ngayon. Habang si Jay naman sa mga oras na iyon ay tahimik na nakatayo sa terrace at tinatanaw sa malayo ang napakagandang babaeng papasok sa kanyang lugar. Nakilala niya kaagad ang anak ni Mr. Argel Esquivel. Ang babaeng ni Hinagap ay hindi niya akalaing papasok sa mundo niya. Hindi niya makakalimutan ang minsan nitong ginawa sa kanya. Ang minsan nilang pagkikita na di niya akalaing tatatak ng husto sa kanyang isipan. Oh shit! Bulag ka ba? Ang sabi nito sa pagalit na boses nang hindi niya sinasadyang mabangga ito dahilan para mabitawan ang mamahalin nitong bag. Kasalukuyan siyang palabas ng administration building ni Mr. Esquivel dahil sa isang business deal. Baguhan lamang siya noon sa larangan ng negosyo at unang pagkakataong susugal siya. Sorry miss. Pagpapakumbaba niya na pinulot ang nalaglag nito mga gamit at isinilid sa loob ng bag. Pero hinablot yun sa kanya ng babae at tinitigan siya pagalit. Kaya naman pala hindi ka makakita ng maayos dahil nakatakip yung buhok sa mukha mo. Walang ano-ano ay hinawi nito ang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Dahil dito, lumantad ang peklat niyang naroon dahil sa motocross. Isang dirty racing sports na pinangungunahan niya noon. Lasing siya nang hamunin siya ng isang race at dahil sa kayabangan ay hindi niya iyon inurungan. Nadisgrasya siya at nagkaroon ng bali ang kanyang kamay at paa. Maliban doon ay nagkaroon din siya ng malaking peklat sa mukha. Dumaan siya sa operasyon kaya muli siyang nakalakad. Pero tuluyan niyang tinalikuran ang nakahiligan niyang sports at ang peklat na iyon ay nananatiling alaala sa disgrasyang tinamo niya. Nang lumantad sa babae ang mukha niya ay nagsisisigaw ito at tinawag siyang halimaw. Hindi siya makapaniwalang ipinahiya siya sa maraming tao na babae. Pinagtawanan siya ng mga nakakita sa kanya. Mas malala pa ang ginawa nito sa kanya kesa sa kanyang nobya na nang iwan pagkatapos siyang madisgrasya. Lumabas si Mr. Esquivel sa office nito at inilayo sa kanya ang babae. Pasensya ka na sa anak ko, Mr. Salvacion. Nahihiyang sabi ni Mr. Esquivel sa kanya. Sa kaniya na pag-alaman na anak nito ang babaeng iyon. Dahil dito ay nagtanim siya ng pagkamuhi sa babae at isinusumpa niya na balang araw ay maninikluhod itong lalapit sa kanya. Nang bumagsak ang negosyo ng ama nito at nabalitaan niyang balak isanlan ni Mr. Esquivel ang bahay at lupa sa Makati upang maibangon ang naluging company, siya na mismo ang lumapit rito. Siniguro niya lang na hindi nito maibabalik kaagad ang pera upang mailit ang tirahan nito. Gusto niya makitang nahihirapan ng pamilyang Esquivel bilang kabayaran ng ginawa sa kanya ng anak nitong babae. At ngayon, habang nakikita niya itong papasok sa lugar niya, ay nakaisip na naman siya ng mas mabigat na plano upang parusahan ang babaeng ito. Sir, dumating na po yung hinihintay niyong katulong.
Ang sabi ni Manang Meli pagkatapos lamang ng 15 minuto. Papasukin mo sa kwarto ko. Tugon niya bago nilingon ito. Sige ho, sir. Agad itong tumalima palayo at siya na may tinungo ang kanyang silid. Marahan namang kumatok si Roxy sa silid ng lalaki nang matapat sa pinto nito. Ang sabi ni Manang Meli ay doon niya raw ito puntahan. Bahagya siyang kinabahan dahil iyon ang unang pagkakataong magkakaharap sila ng lalaking pinagkakautangan ng kanyang pamilya. Sana lang ay pakinggan siya nito. Pasok! Dinig niyang boses sa loob. Pinihit niya ang seradora sa kapumasok. Tumambad sa kanya ang dim light at ang kaayusan ng silid. Hinanap niya pa ang taong nasa loob at nakita niya ito sa sulok ng kwarto. Nilapitan niya at walang sabi-sabing lumuhod sa harap ng lalaki. Mr. Salvacion, naparito ako upang makiusap sa'yo. Na huwag mo munang ilitin ang bahay namin. Please, maawa ka. Umiiyak niyang turan. Nawala na ang lahat ng pride niya. Hindi akalain ni Roxy na darating ang araw na luluhod siya at magmamakaawa sa isang tao. Pero kung yun lamang ang tanging paraan para manatiling sa kanila ang bahay at lupa, ay gagawin niya. Nagulat naman si Jay sa pagpapakababa ng dalaga. Hindi niya inaasahang kaya nitong gawin sa harapan ng isang tao yon. Hindi iyon ang pagkakakilala niya rito. Simula nang ipahiya siya ng babae, galit ang nararamdaman niya rito. Hindi sinasadyang napatingin siya sa matang luhaan nito at nakadama siya ng awa. Oo nga't galit siya rito, pero hindi siya sakim na tao. Tumayo ka. Makapangyarihang utos niya rito. Mabilis itong tumayo at lumapit pa sa kanya upang hawakan siya sa kamay. Ngayon ay nakatingala ng bahagya sa kanya ang babae at dama niya ang kuryenteng gumapang sa kalamnan niya nang hawakan siya nito sa kamay. Kita niya ang manggaganda, bagaman luhaan nito mga mata na napapalamutian ng mapilantik na mga pilik mata. Mr. Salvacion, nagmamakaawa ako sa'yo. Para ho ito sa pamilya ko. Kahit ano ho gagawin ko. Muli ay pagmamakaawa nito. Bitawan mo ko. Utos niya sa babae sa madiin na boses dahil parang hindi siya makapag-isip ng mabuti. Baka maibalik niya ang lupa't bahay nito nang wala man lang kapalit. Mabilis siya nitong binitawan pero nananatili ito sa kanyang harapan. Marahan siyang humakbang papalapit sa switch ng ilaw bago yun binuksan. Nakasunod naman ang tingin sa kanya ang babae. Napakurap pa nga ito sa pagkakatitig nang hawiin niya ang kanyang buhok na tumatakip sa peklat niya at sadyang ipinakita ang kanyang pangit na kalahating mukha. Nakadama ng matinding takot si Roxy nang lumantad ang pamilyar na mukha sa kanyang harapan. Nakilala niya kaagad ito. Ang lalaking nabangga niya sa company ng kanyang ama, halos 2 taon na ang nakalipas. Ikaw? Bulalas niya na nanlalaki ang mga mata. Yes, it's me. At ine-expect ko na matatakot ka sa isang halimaw na katulad ko. Galit ang boses ng lalaki, kasabay na tinitigan siya ng mariin sa mga mata. Nananatiling nakaawang ang mga labi niya sa pagkagulat, pero agad kinalma ang sarili. Kaya siya naroon sa lugar na iyon para manikluhod sa lalaki. Hindi siya dapat magpatalo sa takot. Kung hindi, titira siya sa squatter. Pasensya ka na. Nagulat lang ako pero hindi ako natakot. Sabay bawi ng ngumiti. Nilabanan ng kaba sa dibdib. Hindi siya pwedeng magpaapekto sa mabangis nitong anyo. Akalain ba naman niyang napakayaman pala ng lalaking mukhang halimaw na nasa kanyang harapan ngayon? At kung alam lang din niya noon, hindi niya ginawang ipahiya ito. Hindi ka natatakot sa akin? Are you sure? Kahit sabihin kong kumakain ako ng tao? Tila nananadya ang lalaki na lalong hinawi ang buhok nitong tumatabing sa scars at inilapit pa sa kanyang mukha ang mukha nito. Nananatili siyang nakatingin dito na namimilog ang mga mata habang nilalabanan ang kilabot na nararamdaman sa may batok niya nang halos dumikit ang mukha nito sa kanya. Kitang-kita niya ang makinis nitong kabilang pisngi, ang naniningkit nitong mata sa galit at umiigting na panga at kung bakit ay napatingin din siya sa mapulang labi nito. Kakagatin pa talaga siya nito. Pero saan naman? Sa leeg? Or sa labi niya? Napakislot pa siya.
Hindi siya naniniwalang kumakain ito ng tao. Pero bakit parang maiihi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib? Hindi nga ito gwapo sa paningin niya ngayon. Pero bumawi naman ito sa ganda ng tindig at katawan, maging sa amoy. Yes, mabango kasi ang lalaki mukhang halimaw. Ilang sandali silang magkatitigan bago ito lumayo sa kanya. Bakit parang hinihintay niyang halikan siya nito? May kissable lips kasi ang lalaki at ang weird ng pakiramdam niya ngayon. Na sa unang pagkakataon, inasam niyang mahalikan ng lalaki at itong lalaki pang ito. Gosh! Bulong ng utak niya. Shit! Napamura naman sa isipan niya si Jay nang makaramdam ng kakaiba sa babae matapos ang kanyang ginawa. Aaminin niyang napakaganda ng anak ni Mr. Esquivel na kahit na sinong lalaki ay mapapaibig nito. Akala niya talaga ay galit siya sa babaeng ito. Pero bakit nagbago yun ngayon? Bagkus, gusto niya itong halikan sa labi. Di kainin mo! Napalingon siya sa babae na magsalita ito. Umarko ang labi nito at itinutok ang mga mata sa kanya and it looks cute. Bakit lahat ng magaganda sa babaeng ito ay nakikita niya ngayon? Labas! Bulyaw niya rito bago pa siya sapian ng masamang espiritu at mahalikan niya ito. Hindi pwede. Nagpunta ako rito para sa iyo, Mr. Salvacion. Pagkasabi nito ay bigla ulit itong lumuhod sa kanyang harapan. Kaya gano'n na lamang ang pagkagilalas niya. Napatingin siya sa gawin ng babae at dahil nasa harapan niya ito ay hindi sinasadyang nasilip niya ang bukana ng dibdib nito na nagpainit sa buo niyang katawan. Dagdagan pa ng bahagyang nakaawang ang mga labi ng babae na nakatingala sa kanya. What are you doing? Pwede tumayo ka? Inis niyang bulyaw rito. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Galit niya pa ring dagdag. Tumayo nga ito, pero nakita niya namang umiiyak sa harapan niya. Maawa ka sa amin, Mr. Salvacion. Sabi ni Mom and Dad, maiilit na ang bahay namin. Kaya ako nagpunta dito para magmakaawa sa'yo. Please, huwag mo na kaming paalisin. Promise, pagtatrabahuhan ko lahat ng utang ng family namin. Gawin mo akong maid, muchacha. I'll do everything para hindi mawala ang bahay namin. Wala na ang company ni Dad. Matatanda na ang parents ko. Please, Mr. Salvacion. Pagmamakaawa nito sa kanyang harapan sa paos na boses dahil nga umiiyak ito. At dama naman niya na parang nalulusaw ang puso niya sa ayos nito ngayon. Tinodo naman ni Roxy ang pagdadrama, lalo na nang makitang parang lumalambot na ang anyo ni Mr. Salvacion. Lalo siyang pumalahaw ng iyak. Mabuti na lamang talaga at may talent siya sa pag-iyak. Bakit nga ba hindi niya yun ininsayo? Kung pwede pala siyang maging artista. Pwede na siyang gawaran ng Best Actress Award sa mga sandaling iyon. Katunayan nga niyan, hindi pa ako kumakain. Iniisip ko lang talaga na makausap ka, Mr. Salvacion. Dagdag pa niya. Okay, Best Actress, stop crying. So annoying. Saway nito sa kanya, kaya napataas ng bahagya ang kilay niya. Kung ganon, pumapayag ka na wag ilitin ang bahay namin. Nakangiti na siya nang magtanong. Pasimple niyang pinahid ang luha na napapasigok pa. Lumakad ito at kumuha ng panyo at iniabot ito sa kanya. Yes, sa isang kondisyon. Sabi nito. Nagdingning ang mga mata niyang tumitig dito. Thanks! Sure, kahit ano gagawin ko. Matapang niyang saad. Then, marry me. Sabi nito sa seryosong boses kaya napaubo siya. Wala naman kasi sa bukabularyo niya ang pagpapakasal sa isang pangit. Nanlaki ang mga mata niyang napatingin dito. Kung ayaw mo, kakaalis ka na. Hindi barya ang utang niyo sa akin. Kaya kung gusto mong manatili sa parents mo ang bahay at lupa ko, magpapakasal ka sa akin. Pag-uulit nito. Wala akong sinasabing ayaw ko. Sige, payag ako. Hindi na siya nag-isip pa ng kung ano-ano. Ang nais niya lamang ngayon ay maisalba ang ari-arian nila ngayon. Hindi para sa sarili ang gagawin niya, kung hindi ay para sa parents niya. Sa sinabi niya ay napangiti ang lalaki
at lumabas ang attractive nitong ngipin. Nagulat na lamang siya nang kabigin siya nito at hagkan sa pisngi. Then, prepare yourself, Mrs. Guval, because you will be mine forever. Sabi ng lalaki sa kanya bago siya nito binitawan. Hindi niya maiwasang maistatwa sa kinatatayuan dahil sa sinabi at ginawa nitong pagnakaw ng halik sa kanya. Bakit may masarap na pakiramdam siyang naramdaman sa puso niya nang hagkan siya nito? Ano ba tong nangyayari sa kanya? Bakit pa parang nai-in love siya sa pangit na lalaking ito? Matapos silang mag-usap ni Jay sa loob ng kwarto, ay dinala siya nito sa harapan ni Manang Melly. Totoo ba, sir? Ay nako, pasensya ka na at inakala ko talagang bagong maid mo itong si Roxy. Ikaw naman, iha. Di mo naman sinabi ka agad. Paghingi ng pasensya ni Manang Melly, nagpalipat-lipat pa ito ng tingin sa kanilang dalawa na nakangiti. Sinulyapan siya ni Jay ng makahulugan. Okay lang po yun, Manang. Tugon niya. Ihatid mo siya sa magiging silid niya. Utos ni Jay kay Manang, saka ito tumalikod at iniwan sila. Sinundan pa niya ito ng tingin. Parang kinikiliti ang pakiramdam niya ngayon habang nakatingin dito. Di ba dapat nandidiri siya sa pangit itong itsura? Pero bakit ibang pakiramdam niya? Halika na, mama, at ihahatid na kita sa magiging silid mo. Agaw atensyon ni Manang Melly sa kanya, kaya napatingin siya rito. Salamat, Manang. Roxy na lang po ang itawag niyo sa akin. Nakakahiya naman ho yung ma'am. Sabi niya pa na ikinatuwa nito. Alam mo, natutuwa ako sa kaalamang hindi na mag-iisa si Sir Jay. Matagal na ring nakakulong lang siya lagi sa lugar na ito. Habang patungo siya sa kanyang silid ay sabi nito. Hindi na lamang siya kumibo dahil ayaw niyang sabihin kay Manang ang rason kung bakit siya naroon. Sabay silang kumain ni Jay kinagabihan na sa unang pagkakataon ay nagkaroon daw ito ng kasabay. At napakabilis lang ng lalaki dahil inibitahan kaagad nito ang kanyang parents para makausap tungkol sa kanilang kasal. Hindi naman ito atat na ikasal sila. Natatakot marahil ang lalaki na magbago pa ang isip niya. Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Tanong ng lalaki sa kanya. Nakatulala siya habang nakatingin dito at iniisip kung anong pumasok sa utak ng lalaki para alukin siya ng kasal kapalit ng kanilang bahay at lupa. Bakit mo nga pala ako gustong pakasalan? Nakuha niyang itanong. Bakit kailangan mo pang itanong? Hindi ba dapat pabor sa'yo to? Walang emosyon ang mukha nitong tanong din sa kanya. Oo nga, pabor sa akin to. Pero gusto kong marinig mula sa'yo kung attracted ka ba sa akin kaya gusto mo akong pakasalan. Nakangiti siya nang sabihin iyon habang nakatingin sa gawin nito. Kinabahan tuloy siya nang tumitig ito sa kanya. What if I said yes? Patanong ang tono nito. Bakit parang kinikilig siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya? Para yung musika sa kanyang pandinig. Attractive ba talaga siya sa paningin nito? Patunay lang iyon na maganda siya. Ibig mong sabihin ay gusto mo ko? Nasa puni ang magkabila ang pisngi na nagtantalizing eyes habang nakatitig dito. Hindi naman maiwasan ni Jay ang kumabog ang dibdib sa inakto ng babae. Naiinis siya sa nararamdaman dahil nahihirapan siyang supilin yon. Kanina niya lang napagtanto na pagmamahal ang nararamdaman niya rito dahil di siya mag-aalok ng lifetime commitment sa isang babae kung hanggang kama lang ang habol niya. Sanay siyang mag-isa pagkatapos siyang pandirihan ng una niyang kasintahan. Hindi nga siya makapaniwalang ganito siya titigan ni Roxy na tila ba hindi siya pinandidirihan. Pero alam niya na kaya ito magpapakasal sa kanya ay para isalba ang bahay at lupa. Kaya ayaw niya mag-assume. Ayaw niyang masaktan muli. Kumain ka na lang. Malamig ng pagkain. Sabi na lamang niya kaya napanguso ito. Pero sinunod naman kaagad siya. Samahan mo ko. Pagkatapos nilang kumain ay aya niya sa babae. Ha? Saan? Tanong kaagad nito. Huwag ka na magtanong. Nagpatiuna siyang lumabas ng komedor patungo sa pintuan. Dahil malalaki ang hakbang niya, ay humahabol ito at sumasabay sa kanya. Wow! Pagdating nila sa labas, ay narinig niya ang pagpapalatak nito habang nakatanaw sa magandang karagatan. Hinawakan niya ang palad nito at naglakad-lakad sila palapit sa gilid ng dalampasigan.
Hindi niya naramdamang binawi nito ang palad, bagkus ay kumapit din ang kamay nito sa kamay niya. Saka hinila pa siya papalapit sa dagat. Nasisiyahan pang pinagbasdan ni Roxy ang malawak na lawa sa dilim at dinama ang masarap na pakiramdam ng hangin na dumadampi sa kanyang balat mula sa dalampasigan. Dagdagan pa ng may maliit na palad na nakahawak sa kamay niya. Iba ang pakiramdam niya ngayon. Para siyang inilulutang sa saya. Sobrang komportable siyang kasama si Jay na hindi pa niya nararamdaman sa ibang lalaki. Nagtataka talaga siya sa nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam na bago sa kanya. May nanligaw din naman sa kanya, kaya lang ay bastard ka agad. Nakangiti niyang nilingon ang katabing lalaki, saka hinila ito upang tuloy-tuloy na maglakad. Ang ganda dito, doon tayo. Sabi pa niya sa binata. Alam niyang ligtas sila sa lugar na iyon dahil property ni Jay ang isla. Pinagbigyan naman siya ng lalaki at tahimik silang naglakad sa gilid ng talampasigan. And take note, magka-holding hands. Siguro naman kasi, okay lang na gawin nila yon dahil ikakasal na sila sa susunod na araw at gusto niya ding maging komportable sa tabi ng lalaking mapapangasawa. Tahimik lang si Jay habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Meron pang mas maganda pa rito. Gusto mo makita? Kaso kailangan nating sumakay ng bangka. Nakatingin sa kanya ang lalaki nang sabihin iyon. Nanlaki naman sa galak ang kanyang mga mata. Talaga? Oo naman, halika. Sa halip ay tugon nito nang makita ang reaksyon niya. Dinala siya nito sa halos 1 kilometro ang layo mula sa maliking bahay na pinagmulan nila kanina. Na tanging buwan na lamang ang nagtatanglaw sa kanila at ingay ng karagatan ang kanilang naririnig. Sa isang dako pa roon ay may nakita siyang kubo na yari sa kawayan at sa likod ng kubong iyon ay may kakahuyan naman. Dito ka lang. Iniwan siya nito sa labas nang marating nila ang kubo, saka ito pumasok sa loob. Saka lamang siya nakaramdam ng takot nang mawala sa tabi niya ang lalaki. Mabuti at ilang saglit lamang ang binata sa loob at pagbalik nito ay may dala ng sagwan. Tara, akay na muli siya nito sa kamay na dinala sa halos 5 dipang agwat mula dalampasigan sa kanilang kubong kinaroroonan. Nawala naman agad ang takot na nararamdaman niya kanina nang hawak na siya nito na sumampa ng bangka. Halatang sanay sa buhay probinsya ang lalaki at kabisadong-kabisado nito ang lugar. Ano nga palang nangyari dyan? Binasag niya ang katahimikan nilang na maging abala na ito sa pagsagwan. Ang tinutukoy niya ay ang mahabang peklat ng lalaki na halos sumakop sa kabilang pisngi nito na bahagyang tinakpan ng hanggang balikat nitong buhok. Nilingon siya nito at matagal na sumagot. Para pang ang tinatansya ng lalaki kung dapat pa ba yung sabihin sa kanya. Dahil sa motocross, tipid nitong tugon. Siguro ay ayaw na nitong maalala pa ang nakaraan. Alam niyang hindi rin madali ang pinagdaanan ng lalaki para sa peklat na nasa muka. Pero interesado talaga siyang malaman ng tungkol dito. Di ba mayaman ka? Bakit hindi ka nagpa-surgery? Makulit niyang tanong na di inalis ang pagkakatitig dito. Para ano pa? Asik nito na parang galit. Sabagay, para ano pa nga bang magpa-surgery ito? Tanggap naman niya kahit pa anong itsura ng lalaki. Palagay nga niya, gusto niya ang personalidad nito. Kinikilig tuloy siya sa isiping iyon. Nang marating nila ang sinasabing magandang lugar ni Jay, ay inalalayan siya nitong bumaba. Hindi basta alalay, dahil nakahawak ito sa bewang niya. Kahit saan siguro siya nito hawakan, ay ayos lamang. Ganon tumatakbo ang madumi niyang utak sa ngayon. Hindi rin siya nag-aalangang kumapit sa magkabila ang balikat nito. Dahil higit pa sa balikat, ang gustong marating ng kamay niya. Marahil, naramdaman din ng lalaki ang init na nararamdaman niya nang magdikit ang kanilang katawan. Kaya napatitig ito sa mukha niya nang hindi siya magawang bitawan. So bale, nananatili ang kamay nito sa bewang niya at siya naman sa balikat nito. At sana lang, magawa pa nilang makabalik sa bahay bago pa mag-umaga. Dahil hindi niya maawat ang sariling titigan ng mukha nito. Gosh, in love na talaga ako sa kanya.
Bulong ng isip niya. Kinabukasan ay maagang dumating ang parents ni Roxy sa isla para pag-usapan ang kasal nila ni Jay. Saktong kagigising lamang niya noon dahil halos hating gabi na sila nakabalik ni Jay sa bahay sa nagdaang gabi. Naaliw kasi siyang mag-stay sa kabilang isla dahil sa ganda roon, kaya napasarap ang tulog niya pagdating. Nag-aalala siyang sinalubong ng ina sa hagdan pagkakita nito sa kanya at nagkukumahog na niyakap siya. Si Jay naman ay kasalukuyan ng kausap ang kanyang ama sa veranda. Iha, are you out of your mind? Why are you marrying a monster? Hindi makapaniwala ang kanyang ina na pinakabusisi siya na inaakala nitong sinaktan siya ng lalaki. May ginawa ba siya sa'yo? Bakit ka nagpunta dito na hindi namin alam ng dad mo? Sobra kaming nag-alala sa'yo, anak. Kulang na lamang ay mag-hysterical ito. Mom, just relax. Natatawa niyang sabi. Boyfriend ko ho si Jay. Wala siyang masamang ginawa sa akin. Mabait po siya. Pagtatanggol niya sa lalaki. Ano? Gulat pa rin ang kanyang ina, samantalang naririnig niyang nagtatawanan ang kanyang ama at si Jay sa labas. Marahil ay may napag-usapan kasunduan ng mga ito. Napatingin pa sila pareho sa gawin ng mga ito. Gusto ho siya ni Dad. Tukoy niya kay Jay na kausap nito ngayon. Dahil kailangan, anak. Kung ang bahay at lupa natin ang rason kung bakit ka magpapakasal sa kanya. Kalimutan mo na, anak. May bahay at lupa pa ang lolo mo sa Kalapan. Pwede naman tayong tumira doon. Sa muli ay sabi nito. Nagmamakaawa ang boses at hawak siya ng mahigpit sa kamay. Para bang takot na takot para sa kanya. Alam niya ang bahay na iyon. Pero bago pa man pumanaw ang kanyang abuelo, ay naipamana na iyon sa Tito Bombet niya na kapatid ng ina. Kung titira tayo sa Kalapan, saan naman pupunta si na Tito Bombet, ha, Mom? Makahulugan niyang tanong sa ina dahil tiyak niyang hindi gugustuhin umalis ng mga ito roon. Nalilitong napatingin sa kanya ang ina bago ito umiling. Basta anak, huwag kang magpapakasal sa kanya. Hindi ako papayag. Hinawakan niya ito sa kamay sa kaiginiya sa labas kung saan naroroon si Jay at ang kanyang dad habang hindi pa rin ito mapalagay. Gusto niya makilala ng ina ang lalaki mapapangasawa niya. May pekalat lamang ito sa muka, pero hindi naman ito masamang tao. Hi, Dad! Nilapitan niya ang ama at humalik dito nang marating nila ang bakuran. Well, iha, nasa tamang kamay ka. Kaya good decision na kay Jay mo gusto magpakasal. At isa pa anak, ay matanda na rin kami ng iyong ina. At syempre, bago man lang kami tumalikod ay gusto naming makita ang aming mga apo. Tumatawa ito nang tumingin na makahulugan sa gawi ni Jay. Pero ang ina niya ay nakasimangot. Halatang ayaw nito sa lalaking pakakasalan niya. Pero marahil ay di naman yung pansin ni Jay dahil sa presensya ng kanyang magilaw na ama. At nagpapasalamat na lamang siya sa bagay na iyon. Doon na rin nag-lunch ang kanilang magulang bago umalis. At kahit anong pilit ng kanyang ina na sumama siya sa mga ito, ay hindi siya pumayag. Anak, hindi pa kayo kasal ng lalaking yan. Baka mamaya. Mom, of course not. Mabilis niyang putol sa sasabihin nito. Dahil nahuhulaan niya ang takbo ng isip ng kanyang ina. Pasakay na ito sa sasakyan. Ang ama niya ay nasa loob na ng kotse. Iiling-iling ito at naiiyak na tumingin sa kanya. Pangarap kong makapag-asawa ka ng gwapo, anak. Yung magbibigay sa akin ng maganda at gwapong apo na maipagmamalaki ko sa aking mga amiga. Pero hindi na pala mangyayari pa yun ngayon. Overact na itong sabi ng yakapin siya bilang pamamaalam. I love you, Mom. Sabi na lamang niya rito na inahatid na sa nakaparadang sasakyan bago pa ito mahalata ng mapapangasawa niya. Bye, Mom. Bye, Dad. Kaway niya sa dalawa na tinugo naman ito ng kaway pareho. Nang makaalis na magulang ay pumasok na siya. Nalingunan niya lang si Jay na nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Ayaw sa akin ng mama, but I don't care. Magpapakasal ka pa rin sa akin. Pagkasabi noon ay iniwan siya nito. Napakagatlabi siya. Naramdaman pala ni Jay ang pagkadisgusto ng mom niya.
Hindi ka pa kilala ni Mom. Kapag nagkaapo na sila, matatanggap ka niya. Nakangiting sabi ng dalaga habang hinahabol ang nobyo. Kaya napatigil ito at napalingon sa gawin niya. Natitigilan na parang hindi makapaniwala sa narinig mula sa labi niya. Apo? Usal ni Jay na napapalunok dahil tila nanuyo ang kanyang lalamunan nang marinig iyon mula sa dalaga. Gusto nitong magkaanak sila. Bakit? Di ba kapag mag-asawa na tayo ay magkakaroon na tayo ng anak? Magkakaapo na sila Mom and Dad at magugustuhan ka na ni Mommy. Inosente nitong sabi. Bakit umaakto itong parang okay lang ang lahat? Mahal niya si Roxy. Pero alam niyang imposible siyang magustuhan at mahalin nito dahil sa itsura niya. Pero nararamdaman niya yun sa dalaga simula pa kagabi nang isama niya ito sa kabilang isla. Mahal din ba siya nito? Sa isipang iyon ay napailing siya. Ayaw niyang dayain ng sarili. Sa halip na tumugon ay iniwan niya ito at tumuloy sa kanyang silid. Tinawagan niya ang best friend niyang si Attorney Fred Ortiz para asikasuhin ang civil wedding nila ni Roxy na gaganapin sa isla next week dahil sa pumayag ng ama nito. Wala naman siyang ibang maaasahan dahil wala na ang kanyang mga magulang. Nakita niya pang excited ang ama ni Roxy maliban sa ina nito pero wala siyang pakialam doon. Kasal bro? Kulat si Fred sa kabilang linya. Yes, attorney. Pasensya ka na ha. Ikaw lang malalapitan ko. Wait lang ha. Sino ba tong babae na to na muling nagpabihag ng puso mo? Seryoso nitong tanong. Saksi ang kaibigan noong mga panahong iniwan siya ng dating nobya. At alam nito kung gaano niya kamahal ang babae. Anak ni Mr. Esquivel. Inaasahan na niyang magugulat ito. Kilala din ni Fred si Mr. Esquivel dahil ito lang din ang nag-asikaso upang mapasakamay niya ang bahay at lupa ng lalaki. Parang alam ko na kung bakit nagka-interes ka sa bahay at lupa ni Mr. Esquivel. Saka ito tumawa ng makahulugan. Hindi naman siya napikon. Di man niya sabihin sa kaibigan, alam na nito ang dahilan. Matagal na sila magkaibigan at kilalang kilala na siya nito na kapag nagka-interes siya sa isang babae, nangangahulugan lang na mahal niya ito. Nang madisgrasya siya noon at talikuran ng iba pa niyang kaibigan, ay tanging si Fred lang ang natira sa kanya. Nag-iisang maaasahan niya ito na loyal sa pagkakaibigan nila. Nang matapos silang mag-usap ni Fred, ay lumabas siya ng silid. Hinanap ng mga mata niya si Roxy. 2 palapag ang bahay niya at may 4 na kwarto sa taas. Kinatok niya ang silid ni Roxy na nasa tabi lang din ng silid niya. Pero walang tao. Kaya pinihit niya ang seradora. Bakante ang silid. Saan kaya ito nagpunta? Naisip niya bumaba upang hanapin ito sa labas ng bahay. Nakahinga siya ng maluwag nang makita itong kausap si Manang Melly. Suot nito ang isa sa mga damit na hiniram sa kanya dahil wala naman itong dalang damit na sumugod sa lugar niya. Paisa-isang hakbang ang ginawa niya habang di magawang alisin ang titig dito. Dama niya pa ang pagsikdo ng dibdib nang malingunan siya at nginitian. Jay! Tawag nito sa kanya kaya napatingin siya sa gawin ni Manang na agad nagpaalam na pumasok sa loob at iniwan silang dalawa. Alis tayo, utos niya sa babae. Lalabas ka ng isla? Iniisip nito marahil ang itsura niya. Marami ang pagkakataong sa tuwing may makakakita sa kanyang ibang tao ay pinandidirihan siya. Isa na doon ang babaeng ito noong una nilang pagkikita. Subalit nagkaroon siya ulit ng confidence sa sarili pagkatapos niya masigurong hindi talaga siya nito pinandidirihan. Na baka gaya din ng iba ay tanggap nito ang kanyang anyo. Mamimili tayo ng mga kailangan mo. After ng kasal natin, dito ka natitira. Tipid niya na lang natugon at nagpatiuna na upang iwanan ito. Kukunin niya ang susi ng sasakyan. Habol siya ng babae at humawak pa sa kamay niya. Hintayin mo ako sa sasakyan. Utos niya rito, pero nagpahabol pa ito sa loob ng bahay. Magbibihis ako no, ayaw ko magsuot ng ganito. Nakataas pa ang kilay nito. Nagkibit balikat siya at tumuloy na sa kanyang silid. Nalabhan na nga pala ni Manang Melly ang damit itong isinuot nang dumating ang babae sa isla at yun na muli ang suot nito paglabas ng silid. May manipis na kulay ang labi at manipis na make-up. Tara na!
Ngiti nito sa kanya at hinila siya sa kamay. Sinabayan niya ito ng paglalakad palabas habang nakatingin pa rin sa babae. Kung sana ay totoo ang lahat sa kanila. Gabi na nang dumating sina Roxy at Jay mula sa pamimili ng kanyang mga gamit. Kaya hinayaan na siyang makapagpahinga ng lalaki. Doon na rin kasi sila kumain ng hapunan sa labas. Sa pagod, ay nakatulog kaagad siya matapos maglinis ng katawan. Kinabukasan, pasado 8:00 nagising si Roxy. Natanaw niya kaagad si Jay na may kausap sa labas ng bahay. Halatang close ang dalawa dahil nakaakbay pa ang lalaki rito. Kaya nagpasya siyang lumabas ng bahay. Naagaw niya kaagad ang atensyon ng dalawa habang papalapit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Malayo pa ay nakangiti na sa kanya si Jay na agad ikinawit sa bewang niya ang isang bisig nito habang ipinakikilala siya sa bisita nila. Nag-iisang kapatid pala yun ni Jay na si Jonathan. Inimbita ito ng lalaki para sa nalalapit nilang kasal, kaya pala naroroon ito ngayon. Inanyayahan pa ito ni Jay na doon na rin mag-almusal sa bahay. Kaya naman, sabay-sabay na silang kumain. 2 taon lang naman ang agwat ng edad ng magkapatid. At napansin niya na magkahawig din ang dalawa. Marahil kung walang peklat sa mukha si Jay, ay mas gwapo pa ito sa bunsong kapatid. Gusto sana niyang magpa-surgery ang lalaki para hindi na ito magtago sa islang iyon, pero ayaw naman niyang ma-offend ang lalaki kapag nag-open up siya tungkol sa bagay na iyon, kaya hahayaan na lamang niya. Nang matapos mag-almusal, ay bumalik sila si veranda upang doon na magkwentuhan, habang tinatanaw ang magandang karagatan na nasa di kalayuan. Pamaya-maya pa ay naiwan silang dalawa ni Jonathan sa veranda nang may tumawag kay Jay sa cellphone. Sinundan pa niya ng tingin si Jay na lumayo ng bahagya sa kanila. Nakaharap ito sa dagat. Anong dahilan at bakit mo pinakasalan si kuya? Tanong sa kanya ni Jonathan matapos tumikim. Pilingon niya ito, kaya nakita niya kung paano siya nito titigan at hindi niya yun gusto. Mahal ko siya. Ngiti niyang tugon dahil iyon ang totoo. Really? May panunuya ang boses nito. I already know about you, Roxy. Kaya alam ko kung nagsisinungaling ka. Pero ang dahilan, di ba? What if sabihin ko sa'yo kaya ko ding ibigay lahat na kahit na anong ibigay sa'yo ni kuya? Magpakasal ka lang sa akin. Matiim nitong tanong sa kanya, kaya halos maistatwa siya sa pagkakatitig dito. Pakiramdam niya, binabastos siya ng lalaki. Hindi na siya nagtataka kung paano nito yun nasabi sa kanya. Dahil isa naman talaga iyong rason kung bakit tinanggap niya ang offer ni Jay. Pero ang dahilan, mabilis siyang tumayo upang iwanan ito dahil ayaw niyang patulan ng kapatid nito. Pero mabilis siyang napigilan sa kaliwang kamay ni Jonathan. Di ka ba nandidiri sa lalaking pakakasalan mo? Di hamak na mas gwapo ko kaysa sa kanya. Sabihin mo lang, Roxy. Kaya kong pigilin ang kasal niyo. Nakangisi nitong sabi. Malakas niyang itinulak ang lalaki upang makawala sa pagkakahawak nito bago maghari ang galit sa puso niya at baka kung ano pang masabi niya sa lalaki. Ayaw niyang pagmulan siya ng away ni Jay at Jonathan. Tiyak na hindi ikatutuwa ni Jay kung malalaman nito ang kalokohang nasa utak ng kapatid. Nang makawala, ay malalaking hakbang na tinungo ang main door papasok sa malawak na sala. Nararamdaman niya ang munting kaba sa dibdib niya dahil sa nangyari at sa sinabi ng kapatid ni Jay. Nakasalubong pa niya si Manang Melly. Napansin nito ang pagkabalisa niya. Kinalma naman niya ang sarili bago itong initian. Tumuloy siya sa kanyang silid. Nagkulong siya ng 4 na oras. Naligo. Nagbihis na may kumatok pagkalipas pa ng ilang oras. Sa kabilang isla lang kami ni Jonathan ha. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Jay sa kanya. Buong akala niya ay uuwi na ang kapatid nito. Hindi pa pala. Kayo na lang. Masama kasi ang pakiramdam ko. Pagdadahilan niya. Pero ang totoo, ayaw niya talagang makasama ang kapatid nito. Kinapa nito ang kanyang ulo. Okay lang naman ako. Iwas niya na umatras ng 2 hakbang. Sigurado ka? Parang nag-aalala ito. Alanganin siyang tumango bago inihawak sa pinto ang kamay. Isasara na sana niya ang pinto nang pigilan siya nito. Ikukuha lang kita ng gamot. Jay, wag na! Pigil niya, pero parang wala itong narinig na tuloy-tuloy sa baba. Totoo bang nag-aalala ito sa kanya? Hindi niya mapigilang damhin ang pisngi na napapangiti.
Pagbalik ni Jay ay may isang basong tubig at gamot itong dala na inalalayan pa siyang uminom. Hindi na lamang niya yun nilunok dahil wala naman talaga siyang sakit. At nagmamadaling niluwa sa banyo nang makaalis si Jay pagkalipas ng ilang sandali. At nangako pa sa kanya na hindi magtatagal sa kabilang isla. Manang, madalas bang dumalaw dito ang kapatid ni Jay? Nakaalis na ang magkapatid nang mapagpasyahan niyang lumabas ng silid. Sakto namang nasa komedor si Manang Meli at nag-aasikaso para sa tanghalian nila. Ilang beses lang, simula nang mamatay ang magulang ng magkapatid at ipinamahala ang isla kay Sir Jay. Kaya nagtataka ako kung bakit nandito siya. Pero ang sabi niya sa akin, gusto niya raw makilala ang mapapangasawa ng kuya niya. Lumapit siya rito at tumulong sa ginagawa ni Manang. Marami pa siyang itinanong sa ginang, lalo na ang pagkakaiba ng magkapatid. At sa bawat tugon nito ay confirm na mas mabait si Jay kesa sa kapatid nito. Kaya hindi siya magpapaapekto sa presensya ng lalaki. Lalo pa at gusto raw nitong mag-stay sa isla hanggang sa maikasal sila ng lalaki. Kinagabihan ay sabay-sabay silang naghapunan. Masayang nagkukwentuhan ng mga ito sa nangyari sa kabilang isla habang siya'y tahimik lamang. May huli kasing isda ang mga ito kanina nang dumating at ipinaluto kay Manang upang gawing pulutan ng dalawa. May bala kasing mag-inuman ng magkapatid. Matapos ang hapunan na ay hinayaan na lamang niyang magbanding ang dalawang magkapatid at siya naman ay napagpasyahang magtungo na muna sa gilid ng dalampasigan upang magpahangin. Naupo siya sa buhanginan habang tinatanaw ang dagat nang may maramdamang tao sa kanyang likuran. Walang iba kung hindi si Jonathan. Bigla tuloy siyang kinabahan. Naupo si Jonathan sa kanyang tabi at tumingin sa gawi niya. Napag-isipan mo na bang sinabi ko? Narinig niya ang tanong ng binata sa kanya. Bakit mo ba ginagawa to sa kapatid mo? Tanong niya rin sa lalaking naiinis. Dahil naaawa ako sa'yo, tulad ni kuya. Makukulong ko sa islang to. Ang bored diba? Kaya ka lang naman gustong pakasalan ni kuya ay dahil gusto niya ng karamay sa pag-iisa niya. Hindi ka niya mahal. Ang babaw naman ng rason na yon, naisip niya. Masaya akong kasama siya dito sa lugar na ito. Gusto kong tumanda kasama ng mahal ko, ng mga anak namin. Maganda ang lugar. Tahimik. Presko ang simoy ng hangin. Kaya hindi ko na pag-iisipan pa ang sinabi mo. Tugon niya na tumayo na. Narinig niya itong pumapalakpak. Bravo! Tumayo rin ito at humakbang papalapit sa kanya. Tinitigan siya sa mga mata at ngumiti. At ngayon ay napatunayan ko ng mahal mo talaga si kuya. Ang totoo, sinusubukan lang talaga kita. Best wishes sa nalalapit niyong kasal na dalawa. Pagkasabi noon ay tinalikuran siya nito. Napaawang na lamang ang labi niya habang nakasunod ang tingin dito. Naka-drugs ba ang lalaking yon? Tanong niya sa sarili. Ilang sandali pa siyang nasa gilid ng dalampasigan nang malingunan niya si Jay sa kanyang likuran. Kanina pa ba ito doon? Nginitian niya ito at lumapit sa lalaki. Malamig dito, bumalik ka na sa silid mo. Sabi nito sa kanya. Ramdam nga niyang mas malamig ngayon kaysa sa nagdaang gabi. Hindi pa ako inaantok. Okay lang ako mag-isa rito. Sabi niya. Humakbang ito ng 2 beses kaya halos magkadikit na ang katawan nila. Pinaghalong fabric softener mula sa damit nito at alak ang amoy niya sa lalaki. Humaplos din sa mukha niya ang mainit nitong hininga at tila ba nanunuot sa kanyang kalamnan ang mga titig nito. Hindi kaya lasing na si Jay, kaya ganoon siya titigan nito. Napasinghap na lamang siya ng bigla nitong kabigin at tuluyang magdikit ang mga mukha nila. Tulad ng mga nakaraang pagkakataong napapadikit siya dito, ay tila ba may kuryenteng gumagapang sa kanyang katawan. Napapikit na lamang siya nang maramdamang inangkin nitong muli ang kanyang mga labi. Hindi niya ma-explain ang pakiramdam ng unang halik. Naliliyo siya sa kakaibang init at tamis na nagmumula sa labi nito, na biglang lumukob sa kanya hanggang sa napayakap siya sa lalaki. At kumibot ang labi niya na ginagaya ang ginagawa nito. May pagkakataon ka pa para umatras sa kasal natin, Roxy. Napadilat siya nang magsalita ito sa malamig na boses, matapos ipadama ang kakaibang init ng halik sa kanya. At nakita niya rin
kung paanong biglang nanlamig ang kaninang nag-aapoy na titig sa kanya. Hindi ko gagawin yon, Jay. Mabilis ang naging tugon niya. Parang may kirot na gumuhit bigla sa puso niya dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Mahal niya ito. Kaya desidido na siyang pakasalan ang nobyo. Kung nobyo na nga niya itong matatawag pagkatapos siyang halikan nito. Hindi kumibo ang lalaki na nananatiling nakatitig lamang sa kanya. Muling naglandas ang mga titig nito pababa sa mga labi niya at nararamdaman niya ang pananabik na muling ipadama ng lalaki ang halik nito sa kanya. At hindi siya nabigo nang muling angkinin ng lalaki ang mga labi niya. Mas malalim, tila ba sabik at uhaw na uhaw. At ayaw niya nang matapos pa ang mga sandaling iyon. Pero tila nagulat ito at naitulak siya. Nag-iwas kaagad ito ng tingin sa kanya. Matulog ka na, ang sabi nito kalaunan habang siya ay naghahabol ng hininga. Napalunok na lamang siya dahil hindi iyon ang inaasahan niyang marinig mula sa lalaki. Gusto niyang marinig mula rito na mahal siya nito bago man lamang sila ikasal. At gusto man niyang aminin ang nasa damdamin ay hindi niya magawa. Tumango na lamang siya rito saka naglakad pabalik sa bahay. Napasunod ng tingin ang lalaki sa kanya. Nagtitimpi si Jay na kumprontahin ito sa napag-usapan nila ni Jonathan kanina. Ayon sa kapatid, sinabi ni Roxy rito na napipilitan itong pakasalan siya dahil kailangan ito ng bahay at lupa. Nasaktan siya kahit alam niya na sa simula pa lamang ng pagpayag ni Roxy ay iyon naman talaga ang totoo. Pinaniwala niya ang sariling pwede siyang matutunang mahalin ng babae sa kabila ng kanyang anyo. Bakit pa ba siya umasa? Kung ang dating nobya nga ay pinandirihan siya, si Roxy pa kaya? Marahan siyang napabuntong hininga. Dama pa niya ang init ng response ng halik nito kanina. Iba ang nararamdaman niya ng halikan ito. Napakagaling nitong magkunwaring gusto ang nangyayari sa kanila. Pero hindi. At nakapagdesisyon siya na hindi ituloy ang kasal nila ng babaeng ito. Ayaw niya nang masaktan pang muli, kaya mas makakabuting hanggat kaya pa niya ay iiwas na siya. Kinabukasan pagising ni Roxy ay naligo kaagad siya bago lumabas ng kanyang silid. Si Jay kaagad ang hinanap ng kanyang mga mata, pero katahimikan ang bumulaga sa kanya sa buong bahay. Nalasing marahil si Jay kagabi, kaya maaaring tulog pa ito. Hihintayin na lang sana niya itong bumangon, pero hindi siya nakatiis na kinatok ang lalaki sa silid. Walang tugon. Marahil ay mahimbing talaga itong natutulog. Bumaba siya at hinanap si Manang Melly, pero nakapagtatakang wala ito sa loob ng bahay. Tuluyan siyang lumabas upang makita ang di pamilyar na lalaki na tila ba hinihintay siyang lumabas ng bahay. Good morning, Miss Esquivel. Ako nga ho pala si Arthur. Nakangiti itong nakipagkamay sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Ako naman si Roxy. Tipid niyang pagpapakilala. Ako ang maghahatid sa inyo pa Maynila. Naghihintay na po ang kotse sa labas. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ng lalaki. Ha? Nasaan si Jay? Tanong niya ritong parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang kanyang pakiramdam. Kasulukuyan na siyang nasa airport ngayon, ma'am. Nag-iwan lang siya ng sulat para sa'yo. Sa kanito yun binigay sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya na inabot ang sulat at binuklat. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. May importante lang akong aasikasuhing negosyo dito at wala na akong balak na bumalik pa ng Pilipinas. Malaya ka na, Roxy. Hindi ko pala kayang pakasalan ng babaeng di ko naman mahal, kaya hindi mo na kailangan magpakasal sa akin. Salamat sa ilang araw na sinamahan mo ko sa aking pag-iisa. Mag-ingat ka lagi. Iyon ang laman ng sulat. Naiiyak siyang tiniklop yung muli dahil parang tinarak ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Nang sabihing hindi siya mahal ni Jay. Tulad lang nagbagsakan ang mga luha niya. Ngayon lang siya nasaktan ng ganito. Siguro, dahil ngayon lamang siya nagmahal. Hindi na niya namalayan sa ilang sandali pa ay sakay na siya ng kotse ni Arthur pabalik ng Maynila. Na hindi na siya nakapagpaalam pa kay Manang Melly. Pero walang bakas nito kanina. Kahit si Jonathan ay wala rin doon. Nasasaktan siyang parang pinipiga ang puso niya sa isipang hindi na sila ikakasal ng lalaking mahal niya. At hindi niya alam kung magkikita pa sila nito. Sayang at hindi niya nasabi kay Jay na mahal niya ito.
Anak, bakit? Parang walang nakita si Roxy nang salubungin ng ina pagdating sa bahay. Ano bang nangyari, anak? Hinabol siya nito nang naglakad siya patungo sa kanyang silid. Mom, wala na pong kasal na magaganap. Umalis na ho si Jay. At iniwanan niya ho ako. Di niya ako mahal, Mom. Garalgal niyang usal. Hindi na kayo ikakasal? Ewan kung bakit nagawa pa nitong ngumiti, ganoong nasasaktan siya. Naiinis siya sa mami niya, kaya iniwanan niya ito ng tuluyan at nagkulong sa kanyang kwarto. Umiyak siya ng umiyak dahil sa sakit na hindi pamilyar sa kanyang pakiramdam. Jay, bumalik ka na please. Bulong niya habang patuloy na umiiyak. 2 taon ang mabilis na lumipas, pero tila ba parang kahapon lamang siya iniwan ni Jay at nananatili ang kirot sa kanyang puso. Sa tuwing gigising siya sa umaga, katulad noong nasa isla siya, ay hinihiling niya na masilayan muli ang lalaking mahal. Dumating na nga sa punto na binalikan niya ang isla kung saan niya unang natagpuan ang unang mahal. Subalit nagulat na lamang siya na iba na ang may-ari noon. Ibinenta na ni Jay ang isla na ipinamana ng ama nito. Ibig sabihin ay wala na talagang balak pang bumalik ang binata. Umiyak na lamang siya sa masakit ng katotohanan iyon. Totoong kahit na konti ay walang naramdaman para sa kanya ang binata. Bes, sama ka sa amin mamaya ha. Birthday ni Kuya Yarik. Mula sa iilang papeles na isinasalansa ng maayos sa ibabaw ng kanyang mesa, ay nag-angat ng tingin si Roxy at saglit na sinulyapan ang best friend. Hindi niya ito gaanong binigyan ng pansin at itinuloy ang ginagawa. Kailangan kasi yun ng boss niya na kapatid nito mismo. 3 buwan matapos mag-inot-inot sa nararamdamang pighati kay Jay dahil sa nangyari, ay nagpasya siyang mag-apply ng trabaho sa pagbabaka sakaling makalimutan niya ng paunti-unti si Jay. At dahil sinabi ng kaibigan na kailangan ng kapatid nito ng assistant, ay nag-apply kaagad siya na tinanggap naman ito. Maraming pagkakataong sinikap niya makalimutan si Jay, pero hindi niya kaya magpahanggang ngayon kahit na nililigawan na siya ni Yarik. Ganun pala talaga pag first love. Mahirap makalimutan. Maaga akong uuwi, Bes. Alam mo namang hindi ako sanay mag-attend sa mga party na yan. Tugon niya. Kahit binigyan pa siya ng invitation card kanina ni Yarik, ay hindi pa rin siya pupunta. Cheer up, Roxy! Paano mo naman makakalimutan ang first love mo kung hindi ka magmamahal muli? Forget about him. Dahil ikaw rin ang nagsabing hindi ka niya mahal. Hello? Nakataas ang kilay ni Yvonne at pahablot pa na kinuha ang mga iilang papeles na nasa table niya. Tutulungan na kita para mabilis kang matapos dahil pupunta pa tayo sa salon. Isa pa, gusto ko rin makilala mo ang boyfriend ko. Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong makatanggi na agad tumalikod. Napasunod na lamang siya ng tingin dito bago hinarap ang ibang gagawin. Paglabas nga nila ng office, sa halip na umuwi ay dumaan sila ng mall at bumili ng maisusuot at dumaan na rin sa salon at 8 p.m. ang start ng party. Siniguro talaga ni Yvonne na hindi siya makakatanggi pa. Umuwi lamang siya upang magbihis at magpaalam sa magulang. Sinamahan pa siya ni Yvonne para sabay na silang pumunta sa party mamaya. Kahit na sinabi niyang kaya niya mag-isa, ngunit ayaw nitong maniwala at baka daw hindi siya magpunta. Salamat naman sa Diyos, anak. Inaasahan kong sa gabing ito ay magiging kayo ni Yarik. Nasa kanyang silid ang ina at tinutulungan pa siyang ayusin ang sarili. Gusto ng mom niya si Yarik dahil mabait daw at gwapo. Bukod doon ay may kaya ang pamilya. Pagkatapos ng 2 taon, mom, umaasa pa rin akong babalik pa rin si Jay. Gusto niyang umiyak nang sabihin iyon. Magpahanggang ngayon, malaki pa rin ang chance para sa kanya magkita sila ng lalaking mahal. Anak, mag-move on ka na. 2 taon na ang matagal na lumipas. Nandiyan naman si Yarik at mahal na mahal ka. Concerned ang boses ng ina habang hinahaplos ang buhok niya. Hindi na siya sumagot pa. Kahit anong kumbinsi niya sa ina, mananatiling hindi nito gusto si Jay dahil sa itsura ng lalaki. Magpahanggang ngayon, tumatanaw pa rin siya ng utang na loob kay Jay dahil hindi nito inilit ang kanilang bahay kahit na hindi natuloy ang kanilang kasal. At maliban doon,
Kaya hindi niya magawang tanggapin si Yarik, ay mahal pa rin niya si Jay. At kahit patuloy nitong sinasabi sa kanya na kalimutan niya na ang lalaki, ay hindi niya magagawa. Mom, hindi ko mahal si Yarik. Si Jay pa rin ho. Makakalimutan mo din ang lalaki yun pag naging kayo ni Yarik. Imposible yun, ma. Giit niya. Walang papalit sa puso niya rito. Mananatiling ito lang ang kanyang mahal. Pagkatapos niyang mag-ayos sa sarili, ay saka sila umalis ni Yvonne. Sinalubong kaagad sila ng boyfriend dito pagdating nila sa malaking bahay at agad na ipinakilala sa kanya. Habang ipinakikilala siya ni Yvonne sa nobyo nito, ay naagaw ang kanyang atensyon sa lalaking kausap ni Yarik. Naka-business suit ito at may katabing babae na nakikipagngitian ng husto kay Yarik. Mabilis kumabog ang kanyang dibdib na makilala si Jay. Kahit wala itong peklat sa mukha, alam niyang si Jay iyon. Kilalang kilala niya ang tindig nito. Nakabalik na pala ang lalaki sa Pilipinas. Pero kailan pa? Halos lumabas ang nagwawalang puso niya. Hindi dahil sa saya, kung hindi, dahil sa sakit. Dahil ngayon ay kasalukuyan na nitong hinahalikan sa pisngi ang babaeng kasama na ipinapakita kay Yarik. Napakagatlabi siya upang supilin ang gustong kumuwalang luha sa kanyang mga mata. Ngayong nakita niyang muli si Jay, ay mas lalo lamang siyang nasasaktan at napatunayang hindi siya nito mamahalin kahit kailan dahil may iba na itong mahal. Roxy! Nabaling sa kanya ang tingin nito nang mapansin siya ni Yarik. Patay mali siyang nag-iwas ng tingin kina Jay at sa kasama nitong babae. At umaktong hindi naapektuhan sa nakita at matamis na ngumiti na lumapit sa mga ito. Sa lalim nga ng iniisip niya kanina, saka lamang niya napansin na wala na sina Yvonne at ang nobyo nito sa kanyang tabi. Meet my business partner, Mr. J. Salvacion with her fiancé Maricar. Mabilis nitong na-introduce ang mga kausap sa kanya na hindi naman kailangan. Nakangiti pa si Yarik nang ipakilala din siyang girlfriend nito na hindi niya maintindihan kung bakit, kahit hindi naman sila. Hi Roxy, nice to meet you. Nakipagbeso sa kanya si Maricar, habang si Jay ay walang emosyon ng mukhang nakatitig sa kanya. Nakita niyang binitawan nito ang kamay ni Maricar at inilipat sa bulsa ang dalawang kamay nito. Isang malamig na hay lang din ng pagbati ang binitawan ni Jay sa kanya na para bang hindi sila magkakilala. Kaya ganoon din ang pinakita niya sa lalaki. Oras na rin para tuluyan niya itong kalimutan at huwag nang umasa pa. Sa gabing iyon, official siyang ipinakilala ni Yarik sa mga bisitang girlfriend nito at hinayaan na lamang niya yon dahil ayaw naman niyang ipahiya ang lalaki. Halos subuan siya ni Yarik nang kumain sila, samantalang kina Maricar at Jay ang mga mata niya. Sobrang sweet kasi ng dalawa. Bagay na bagay ang mga ito. Bakit ba siya kailangan masaktan? Ulang tayo. Bakit kailangan mong paniwalain ang ibang tao? Kinumpronta niya si Yarik nang mapagsolo sila. Alangan pa rin naman siya sa yaman ng mga Evans. Pero hindi naman yun ang inaalala niya. Hindi niya mahal si Yarik. Sa tingin ko naman ay malapit na maging tayo. Puno ng confident ang boses nito. Naaawa niya itong tiningnan. Ganoon kasakit ang nararamdaman niya ngayon dahil sa kabiguan para kay Jay at ayaw niyang masaktan ng lalaki. Ayaw niyang tulad niya ay umasa ito sa wala kaya pinagtapat niya rito na meron na siyang ibang mahal at si Jay nga yun. Nagulat pa si Yarik nang marinig ang kwento niya tungkol sa nakaraan nila ni Jay. At least, naging tapat siya sa lalaki. Ngayon, pwede na sila maging magkaibigan. Pasado 10:00 na lang magpaalam siya kay Yarik at Yvonne. Aaminin niya, hindi siya nag-enjoy sa party. Nasa sulok lamang kasi siya. Hindi niya magawang magsaya, lalo at parang pinipiga ang kanyang puso. Ang bigat ng pakiramdam niya at gusto na lamang niya matulog. Pinayagan siya ni Yarik, subalit nagpumilit na ihatid siya. Pero ang giit niya ay maaga pa at kaya niyang umuwi mag-isa. Di siya nito napilit na lumabas ng bahay na nag-abang ng taxi sa labas. Saktong may sasakyang pumarada sa kanyang harapan at si Arthur ang bumaba mula doon. Gusto ko kayo makausap ni Sir Jay. Magalang itong nagsalita ng nakangiti bago siya inalalayang sumakay na tila ba wala siyang karapatang tumanggi.
Nanginginig ang mga tuhod niya nang sumampa sa kotse nito at umupo sa malambot na kotse ng sasakyan sa isipang magkakaharap sila ni Jay. Gusto niya magtanong kay Arthur kung nasaan ito, pero nagsuot kaagad ng headset ang lalaki bago sila umalis. Pwede kayo matulog muna dahil malayo pa ang biyahe natin, ma'am. Inutusan pa muna siya. At nasaan naman kaya ang amo nito? Puno ng sorpresa itong si Jay. Sa kabila ng kaba, ay excited pa rin siyang muling makita ang lalaking mahal. 4 oras ang inabot ng biyahe ni na Roxy, kaya namimigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Kahit na pinipilit niyang pigilan ang antok, ay napapahikab pa rin siya. Nagmamadaling tinakpan ng bibig nang mapatingin sa view mirror at makita si Arthur na nakatingin din sa gawi niya. Ngumiti ito. Matulog na muna kayo. Gigisingin ko na lang ho kayo pagdating natin. Napatingin siya muli sa view mirror na magsalita ang driver. Palagay nga niya ay hindi na talaga niya mapipigilan pa ang antok. Pasado 2:00 na ng madaling araw nang sulyapan ang suot na relo. Tumango siya at humalukip-kip. Pamaya-maya pa ay unti-unti na siyang nakakalimot sa sarili na parang idinuduyan na lang sa mabilis na takbo ng sasakyan. Napangiti at nakahinga naman si Jay ng maluwag pagkakita ng sasakyan ni Arthur na pumarada sa harapan mismo ng bahay. Nangangahulugan lamang kasi yun na lulandoon ang kanyang mahal. Kanina bago matapos ang party ni Yarik, ay inutusan kaagad ni Arthur na abangan sa labas ang dalaga upang sunduin at ihatid sa isla kung saan nabuo ang nararamdaman niya sa babae. Nauna na siya roon matapos ihatid si Maricar. Ang totoo ay hindi naman talaga siya nagtagal sa ibang bansa dahil hindi niya kayang malayo na matagal rito. Matapos ang surgery ay nagbalik kaagad siya upang makita ito. Nagbabaka sakaling kapag nawala na ang peklat sa mukha niya ay makuha na siya nitong mahalin. Lahat ay gagawin niya para kay Roxy. Dahil kay Roxy umiikot ang kanyang mundo. Subalit sa pagbabalik niya ay wala pa rin siyang lakas ng loob para harapin ito. Kahit na alam niyang hinahanap siya ng dalaga na magtungo ito sa islang iyon para alamin kung bumalik na siya. Salip ay pinaniwala niya si Roxy na hindi na siya ang may-ari noon. Ipinamahala niya muna kasi pansamantala kay Mr. Lee ang isla habang siya ay nasa Maynila. Si Mr. Lee ay kaibigan ng kanyang yumaong ama. Ngayon lang ata siya nakaramdam ng matinding takot. Natuluyan na itong mawala sa kanya nang mapag-alamang may nobyo na si Roxy. At kung hindi siya kikilos, ay baka mawala ito sa kanya ng tuluyan. Kahit pa sabihing maraming babae na muli ang nababaliw sa kanya dahil sa bago niyang anyo. At sa ngayon nga, ay hindi siya masaya sa kasintahan niyang si Maricar dahil si Roxy pa rin ang mahal niya. Sir, pasensya ka na ngayon lang kami dumating. Nakakatulog na nga ho si ma'am. Tinanguan niya si Arthur at minanduhan na magpahinga na rin sa loob. Pabuhat niyang dinala sa silid si Roxy. Kung naging duwag man siya noong sabihin ang nararamdaman sa babae, sa pagkakataong ito ay hindi na. Matapos ilapag at kintala ng halik sa palad ang babae, ay matagal niya muna itong pinagbastan. Sobrang namiss niya ang babae. Sa ngayon, kailangan muna nilang matulog. Bukas na lamang sila mag-uusap. Tumabi siya ng higa rito at mahigpit niya itong niyakap bago ipinikit ang mga mata. Mainit na sikat ng araw ang dumampi sa mukha ni Roxy nang magising siya kinabukasan at maliban sa mainit na sikat ng araw ay may mainit din bisig siyang nararamdaman na nakayakap sa kanya. Mabilis siyang napabaling sa katabi. Namangha pa siyang napatitig sa gwapong mukha na may-ari ng bisig na iyon na walang iba kundi ang lalaking mahal niya. Nasa pamilyar siyang silid nang igiyan niya ang paningin sa kabuuan niyon. Nasa kwarto siya mismo ni Jay. Hindi na niya namalayan kagabing dinala siya ni Arthur sa isla. Maging nang dalhin siya ni Jay sa silid na iyon. Napatingin pa siya sa mabigat nitong hita na nakapatong sa kanya. Good morning. Napabaling ulit ang paningin niya sa mukha ng lalaking katabi nang magsalita ito. Napako ang tingin niya sa kabilang pisngi ng lalaki kung saan naroon ang dati nitong peklat. Wala na siyang makitang bakas nito ngayon, kaya napapalunok siya sa kagwapuhan ng lalaking nasa kanyang tabi. Gayon lang niya ito natitigang muli na malapitan dahil nga kagabi ay iwas na iwas siyang makita ito kasama si Maricar. Nagtama ang kanilang mga mata na magmulat ito.
Kapwa sila nakamasid sa isa't isa na para bang pinag-aaralan nito ang anggulo ng mukha niya at gano'n naman din siya. Kalaunan ay tumikhim ito. Marahil ay napansin ni Jay na kanina pa niya pinag-aaralan ang mukha ng lalaki. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin na sinuklay ang mahabang buhok. Baka kasi magulo yun dahil kagigising lamang niya. Napaupo din siya bigla at akmasa ng tatalikod sa lalaki nang hawakan siya nito sa kamay. Ngumiti ito sa kanya kasabay ng mabilis na pagkilos upang yakapin siya. Binalot ng katahimikan ng silid na iyon na tanging mabilis na pagtibok ng puso niya lamang ang kanyang naririnig. Mabilis niyang tinanggap ang yakap ng namis na lalaki at kusang gumalaw ang dalawa niyang kamay upang gawaran din ito ng yakap. I love you, Roxy. Napakurap siya nang marinig ang pagbulong ng lalaki, kaya sinikap niyang kumawala sa pagkakayakap nito upang matitigan si Jay. Sabi ko ay mahal kita, Roxy. Mahal na mahal. Anas pang muli ni Jay bago siya binitawan upang hawakan sa magkabila ang pisngi. May namumuong luha noon sa kanyang mga mata na hindi makapaniwala sa sinabi nito. Luha ng kaligayahan. Nalilito siya dahil sabi nito sa sulat noon ay hindi siya mahal ni Jay, kaya ayaw siya nitong pakasalan. Pero bakit ngayon? Sinasabi nito yon. Mahal din kita, Jay. Matagal na. Ganun man, sa kabila ng pagkalito ay inamin niya din ang nararamdaman dito. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataong iyon dahil natatakot siyang pagkatapos noon ay di na sila magkita pa. Kasabay ng pagpatak ng luha niya ang katagang iyon. Hindi rin ito makapaniwala na magsumpong ang kanilang mga matang dalawa. Hanggang sa muli silang nagyakap ng lalaki. Naramdaman niya ang mas mahigpit nitong mga bisig na nakapulupot sa kanya at ang pagdampi ng labi nito sa pisngi niya hanggang sa lumuwag ang pagkakayakap sa kanya at muli siya nitong inihiga sa kama nang simulang sakupin ng nagliliyab nitong labi ang nananabik niya ding labi sa halik nito. Sinilid ng lalaki ang dila niya sa kailaliman at hindi niya yun halos gustong pakawalan. Kasabay noon ay ang naglilikot nitong kamay na humahaplo sa private part niya. Naibulong niya sa isip ang pangalan nito kasabay ng isang mahinang ungol. Handa na siya noon ialay ang lahat sa lalaking ito kung hindi sumagi sa isip niya na may kasintahan nga pala si Jay. Mabilis niya itong naitulak at nang makawala ay lumayo siya sa lalaki at napayakap sa kanyang sarili. Nagtatanong naman ang gulat na mga mata nitong tumingin sa kanya. I'm sorry, nabigla lang ako. Apologetic ang boses nito na magsalita, saka tumayo na rin. Matagal pa siya nitong tinitigan bago nagsalitang muli. Halika na, mag-breakfast muna tayo. Hinila siya ni Jay sa kanyang kamay at inilabas sa silid na iyon. Unti-unti naman niyang kinalma ang hingal na nararamdaman kanina habang nakasunod sa lalaki. Ang ganda pa rin dito! Kapwa na sila nasa labas ng bahay ni Jay at nakatanaw sa dalampasigan nang magsalita siya. Tapos na silang mag-almusal noon sa isang restaurant na nasa loob mismo ng isla. Hindi na private area ang lugar na iyon tulad ng dati. Dahil marami ng turista ang nakapasok, simula ng iba na ang namahala roon. Marami nang nakapalibot na cottages sa lugar at masayang nagtatampisaw sa dagat. At mga kababaihang napapalingon sa gawi ni Jay kahit na naroon siya sa tabi nito. Naipaliwanag na sa kanya ni Jay ang lahat kung bakit ito umalis. Tulad niya ay naduwag din itong sabihin ang totoong nararamdaman noon. Naniwala ito sa kasinungalingan ni Jonathan upang sirain silang dalawa dahil sa inggit. Kung hindi rin lang din siya naging mahina noon, marahil ay hindi sila nagkahiwalay at natuloy ang kasal. Pero anumang pagsisisi ang gawin nila pareho ay nangyari na ang lahat. Kaya ngayon ay babawi siya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay mahal nila ang isa't isa. Hinawakan siya nito sa kamay at iginiyang maglakad. Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa naudlot nating kasal noon, Roxy. Sabi nito, mas gusto niyang pag-usapan muna ang tungkol sa kasintahan nitong si Maricar. Ayaw naman niyang pagsabayin sila nito. Hindi kasi nito yung nababanggit sa kanya at hindi pa rin siya masaya kahit na inamin ni Jay ang nararamdaman nito sa kanya na itinatago noon. At kahit nagkaamin na sila pareho, ang gusto niya ay sa kanya lamang si Jay. Jay,
Gusto kong sabihin mo sa akin kung anong plano mo kay Maricar. Magagalit siya kapag nalamang magkasama tayo ngayon. Siya na ang nagbukas ng topic na iyon. Don't worry, pagbalik natin sa Maynila, kakausapin ko siya. Kung pwede habang nandito tayo sa isla, ay huwag na muna natin siyang pag-usapan. Hinila na siya nito papalayo sa maraming tao. Bakit mo nga pala naisipang magpa-surgery? Akala ko ba ay hindi na kailangan? Puno ng kuryosidad ang boses niya. Naiinis kasi siyang isipin na marami siyang magiging kahati ngayon sa lalaki. Patunay sa mga babaeng pilit nagpapapansin sa boyfriend niya. Mabuti na nga lang at hindi naman yun pinapansin ng lalaki. Dahil sa kanya lang talaga ito nakatingin. Para sa'yo. Para ako lang ang pinakagwapong lalaki sa paningin mo. Nagawa pa siyang kintalan ng halik nito sa pisngi. Matapos sabihin iyon na naghatid ng sanlibot kiliti sa pandinig niya. Oo nga, pero marami naman akong magiging kahati sa'yo. Hindi niya maikubli sa boses ang selos na nararamdaman niya ngayon. Paano kasi kapag hindi ito pakawalan ni Maricar? Paano siya? Aasa na naman ba siya sa lalaki? Napatingin ito sa gawi niya, saktong narating nila ang maliit na kubo sa gilid ng dagat. Tulad ng dati, ay kumuha ito ng sagwan sa loob at pahilan na dinala sa tubig ang bangka na gagamitin nila patungo sa kabilang isla. Ang plano nila ay maghapon nilang gugugulin ang araw na iyon na magkasama. Wala akong kahati sa puso mo, Roxy. Ikaw lang. Pabuhat siya nitong isinakay sa bangka habang may naglalarong mga ngiti sa mga labi. Nang maisakay siya sa bangka ay kinabig siya nito. Kusang bumuka ang labi niya nang siilin siya nito ng halik bigla bilang pagtugon. Sa halik na iyon siya naging panatag. Hindi pa man malinaw sa kanila ang lahat ay nahihibang na siya rito. Kinabig pa siya nito lalo na hindi alintanang tinatangay ang bangka nila sa mahinahong alon papalayo. Hindi na muna niya iisipin ang problemang nagbabadya sa kanila. Ang mahalaga ay kasama niya ang taong mahal niya. Pabalik na sila ngayon ni Jay sa Maynila upang harapin ang parents niya. Ikaw si Jay Salvacion? Nakakunot ang noo ng ina at bahagyang nakangiti na sinisipat ang mukha ng kanyang kasama. Kadarating lamang nila noon sa bahay. Yes, tita. Bahagyang ngumiti si Jay. Napakagwapo naman pala nitong nobyo mo, anak. Nag-iba bigla ang ihip ng hangin sa kanyang ina dahil wala naman siyang sinabing boyfriend niyang kasama. Nagkatinginan silang dalawa ni Jay bago nagpalitan ng ngiti. Wala naman naging problema sa mga magulang nang mapag-usapan nila ang tungkol sa kasal dahil sumang-ayon kaagad ang dad at mom niya. Ang poproblemahin na lamang nila ngayon ay ang nobya ng lalaki. Susundin kita bukas. Hinaplos nito ang mukha niya bago siya hinalikan sa labi. Makikipagkita ka kay Maricar? Nag-aalala siyang tumingin dito. Dahil kailangan namin mag-usap. Nakangiti ito ng sumagot. Ang kaso ay naroon ang kaba sa dibdib. Maraming negative na pumapasok sa isip niya. Paano kung hindi ito pumayag? Tawagan mo ako. Kumaway na siya nang sumakay na ito ng kotse. I love you. Tugon na lamang nito sa sinabi niya, saka siyang initian na para bang binibigyan ng assurance na hindi siya pwedeng mag-alala, na wala siyang dapat ikatakot. Matapos makaalis ang nobyo, ay nagtuloy na siya sa kanyang silid. Saka lamang niya i-check ang cellphone. Marami ng missed call si Yvonne at hinahanap siya sa office. Kaya ang sabi niya ay bukas na lamang siya magre-report. Kinagabihan, nakatanggap naman siya ng messages mula sa nobyo na hindi muna siya masusundo dahil kasama nito si Maricar at patuloy na nakikiusap tungkol sa pakikipaghiwalay. Kinakabahan siya kung ano kaya ang nangyayari. Nagulat pa siya kinabukasan nang sugurin siya ni Maricar sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Naniniwala kasi itong fiancé siya ni Yarik at ipinangalandakang mang-aagaw siya. Nagbanta pa ang babae na hindi hihiwalayan si Jay at hindi sila hahayaang maging masaya. So, si Jay pala ang lalaking first love mo? Hindi makapaniwala si Yvonne nang sabihin iyon. Naroon ito nang sugurin siya ni Maricar kanina. Tumango lamang siya. Ayaw naman niya magpa-apekto kay Maricar. Nakahanda siyang ipaglaban ng lalaking mahal niya. Hindi siya magpapatalo sa babae hanggang alam niyang mahal siya ni Jay.
Anong plano mo? Mukhang nagger itong si Maricar. Kasi naman nandiyan naman si kuya, ayaw mo pa. Gwapo, mabait. Patuloy ni Yvonne. Itinaboy na lamang niya ito upang makapagtrabaho na, lalo at wala siya kahapon, kaya marami siyang gagawin. Umalis naman itong iiling-iling. Pero kahit anong focus niya sa ginagawa, ay hindi maiwasang isipin ng nobyo. Ayaw naman niya itong tawagan at baka makaabala pa siya sa mga ginagawa nito. Wala rin ito kinagabihan. Kahit na nag-send siya ng message para kumustahin ito, ay hindi man lang ito nag-reply. Sana ay okay lang ito ngayon. Umuwi siya malungkot dahil magdadalawang araw nang hindi sila nagkakausap ni Jay dahil hindi naman ito nakarating kahapon. Ganoon man ay hinayaan niya na lang muna ang lalaki. Magkita tayo. Pasado 8:00 ng gabi nang mag-message sa kanya ang nobyo. Saka pa lamang sumigla ang katawan niya na agad nagbihis. Nagpaalam siya sa magulang na makikipagkita kay Jay. Buong akala niya ay nag-iisa lamang ito. Pero nagulat siya nang makitang kasama si Maricar nang makarating sa meeting place nila. Wala pa man sinasabi ang lalaki sa kanya, nararamdaman niya ang mabigat ng kalooban nito. Iisa lamang ang ibig sabihin na magkasama ang dalawa. Hindi kayang hiwalayan ni Jay ang babae. Buntis ako, Roxy, at dinadala ko ang anak namin ni Jay. Ngayon, malinaw na siguro sa'yo ang lahat kung bakit hindi kanya tinawagan upang makipagkita sa'yo. Malumanay ang boses ni Maricar na magsalita, pero naroon ang pag-uuyam. Napatingin siya sa gawi ni Jay na nakatitig lamang sa kanya bago tumingin sa impis na tiyan ng babae. Kaya mo bang patunayan na buntis ka? Pang-uuyam rin niya. Hindi siya naniniwala sa alibay ng babae para lang masira at mapaghiwalay sila ng lalaki. Nakita niyang namutla ito, hindi makasagot. Pinatunayan lang nito na hindi nga ito buntis. Let me talk to her, pakiusap ni Jay kay Maricar. Masama sila nitong tiningnan nang igiya siya ni Jay sa hindi kalayuan. Sinabi ni Jay sa kanya na maniwala siya rito at huwag bibitiw sa kanilang relasyon kahit anumang mangyari. Sa kabila ng nangyayari ngayon ay magtitiwala siya rito at aasa hanggat mahal pa siya ng lalaki. Alam niyang hindi madali para rito ang kumalas kay Maricar. Pangahawakan na lang muna niya ang pagmamahal nito. Mabigat ang loob niya nang umuwi sa kanila nang walang kasiguraduhan kung kailan sila ulit magkikita. Lumipas ang 1 linggo na wala siyang natatanggap na tawag at text mula kay Jay. Pero umaasa siya na bukas o makalawa ay tatawag ito at sasabihing okay na ang lahat. Habang patuloy ang routine ng araw-araw niya sa buhay. May sakit ka ba, anak? Lagi kang matamlay. Kadarating lamang niya noon galing trabaho nang punahin siya ng ina. Matamlay siya, hindi dahil meron siyang sakit. Kung hindi, ay namimiss lamang niya ang nobyo. Kumusta na ba ito? Hindi nga niya alam kung matutuloy na naman ba ang plano nilang pagpapakasal. Wala, Mom. Pagod lang ako sa trabaho. Si Papa ho. Nagpalinga-linga siya habang hinahanap ang ama matapos humalik sa pisngi ng ina. Nasa trabaho pa. May ipinadeliver nga pala si Jay kanina, anak. Inilagay ko na sa kwarto mo. Nakangiting binalingan siya nito. Walang alam ang magulang kung anong meron sa kanila ni Jay. At wala din siyang balak ipaalam. Alam niyang gagawa ng paraan si Jay para maging maayos ang lahat. Pagpasok sa kanyang silid, nakita niya ang 2 paper bag na nakapatong sa ibabaw ng kanyang kama. Damit iyon ang buklatin niya. May sweet pang messages na nakaipit na card. Kung bakit ay parang kinikilig pa siya sa nakasulat na I love you doon. Kasabay noon ay ang pagtunog ng cellphone niya. Nakatanggap siya ng messages mula sa nobyo na nagsasabing hihintayin siya ng lalaki sa isang restaurant at ang damit na pinadeliver ng lalaki ay ang gusto nitong isuot niya. Nakadama siya ng excitement. Ibig sabihin ng pagkikita nila ay okay na ang lahat. Masayang sinalubong si Roxy ng isang waitress pagkapasok niya ng restaurant. Exclusive yun para sa kanilang dalawa ni Jay. Napapaligiran kasi ng magagandang bulaklak ang restaurant at may nakalagay na banner sa bukana na Will You Marry Me? At nag-aabang sa pinakadulo nito ang nakangiting si Jay. Naiiyak siyang ngumiti at patakbong yumakap sa lalaki. Inaalok siya ng kasal nito ngayon.
Ibig sabihin noon ay tuloy-tuloy na ang plano nilang pagpapakasal. At nasiguro niya nang lumuhod ito sa harap niya at isuot ang isang singsing sa kanyang daliri. Nagpalakpakan ang lahat ng crew ng restaurant matapos siyang yakapin ni Jay. Naging emotional siya nang sabihin sa kanya ng nobyo na hiwalay na ang dalawa nang mapatunayang hindi naman pala ito buntis. At ngayon, nasa malayo na ito upang makapag-move on at tuloy na ang kanilang kasal. Sobrang mahal lang talaga ako ni Maricar kaya nagawa niya magsinungaling. Pagpapaliwanag pa sa kanya ni Jay. Hindi mo ba talaga siya minahal kahit konti? Gusto niyang masiguro kaya niya na itanong iyon. Umiling muna ito. Inakala kong daan si Maricar para makalimutan kita. Mahal niya ako at alam kong kailanman hindi niya ako sasaktan. Pero di ko pala kaya dahil ikaw ang mahal ko, Roxy. Napaismid siya sa paliwanag nito. Hindi mo ba alam na si ginawa mo? Ako naman yung sinaktan mo. 2 years ako naghintay sa pagbalik mo. Di ka man lang nagpaalam ng umalis. Hindi mo man lang ako nagawang tanungin. Naiiyak siya habang sinusumbatan ito. Dahil hindi ko alam na mahal mo ako, Roxy. Aaminin kong naduwag akong piliin ka. Dahil ayokong masaktan ka pa. Nang sabihin sa akin ni Jonathan na magiging miserable ang pagsasama natin. Dahil hindi mo ako mahal. Natakot na naman akong walang patutunguhan ng relasyon natin. Bilang mag-asawa, kaya pinalaya kita. Giit nito. Napagod na siyang kumprontahin ito. Ang mahalaga ngayon ay matutuloy na ang matagal nilang planong pagpapakasal. Ayaw na niyang pagtalunan ang mga bagay na matagal na nilang dapat na pag-usapan. Matapos ang kanilang special na dinner ng gabing iyon, ay nakasakay na sila sa kotse nito at di alam kung saan siya dadalhin. Walang kibo ang lalaki at ayaw niya itong abalahin sa pagmamaneho. Gusto kitang makasama, Roxy, kaya dito kita inuuwi. Tinawagan ko na si Tito Argel na akong kasama mo. Saktong kakapasok pa lamang nila noon sa malaking bahay ni Jay, ay may tumutol na kaagad sa kanya pagkakita niya kay Jonathan. Pababa ito ng hagdan mula sa pangalawang palapag ng bahay. Nginitian sila pareho nito. Hindi niya alam kung totoong ngiti yun, pero hindi niya gusto ang lalaking makasama sa bahay na iyon. Kung dito mo ako ititira kasama ng kapatid mo, mas mabuting sa bahay na lamang ako uuwi. Hindi na siya nag-alangang sabihin iyon kahit na marinig siya mismo ni Jonathan. Nag-iisa ko siyang kapatid, Roxy. Hi kuya. Hi ate Roxy. May sarkasmo ang boses ni Jonathan nang tawagin siyang ate at nakita niyang inisihan siya nito. Inakbayan siya ni Jay. Jonathan, alam kong hindi maganda ang relasyon niyo noong una ni Roxy dahil sinubukan mo kaming sirain. Pero sana, magawa mong irespeto siya bilang malapit na kaming ikasal. Salubong ni Jay sa kapatid. Sinulyapan lamang siya ni Jonathan. Well, hanga ako sa inyong dalawa. Akalain niyo yon. Sa kabila ng ginawa ko nung una, hanggang sa huli ay kayo pa rin. Inilipat nito ang paningin kay Jay bago ibinalik sa kanya. Pasensya ka na ate Roxy sa ginawa ko sa'yo. Sadyang mapalad lang talaga si kuya. Good luck sa kasal niyo. Pagkasabi nito ay nginitian siya. Napasunod pa siya ng tingin sa lalaki nang tumalikod ito at lumabas ng bahay. Sincere kaya ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya. Inalalaya na siyang umakyat ni Jay sa kwarto, kaya nabaling ang atensyon niya sa lalaki. Finally magkasama na tayo. Masuyo siyang tinitigan ng lalaki habang nakangiti. Pasipa nitong isinara ang pinto ng silid at kasunod noon ay ang paglagatik ng lock. Nag-apoy ang mga mata nito nang simulang maglikot ang kamay, habang siya naman ay napapalunok. Hindi na siya nakapagprotesta nang dalhin ito sa ibabaw ng kama at sinimulang kalasin ang mamahaling damit na pinasuot nito sa kanya. Hindi na ako makapaghihintay pa. Anas nito bago siya siilin ng halik sa labi. Maayos na iraos ang kanilang kasal ni Jay na dinaluhan ng marami nitong kaibigan sa negosyo. Siya naman ay ang kanyang katrabaho at ang best friend niya. Siyempre, si Yarik. Nang matapos ang kanilang kasal ay masaya naman silang nagsama ni Jay. Wala siyang problema sa lalaki dahil napakabait nitong asawa. Hindi na naging problema sa kanya si Jonathan dahil sincere naman ito sa paghingi ng tawad sa kanya.
Nang mahalatang ayaw niya't naiilang siya rito, ay ito na ang bumukod ng tirahan. Lumipas pa ang mga taon at nagkaanak sila ni Jay ng lalaki. Dahil dito, lalong tumibay ang pagsasama nilang mag-asawa at lalo pa siyang minahal nito. Wala siyang pinagsisihan na ito ang pinili ng puso niya. Kahit na nasaktan siya noong una, dahil kapalit naman noon ay kaligayahan, habang siya ay nabubuhay, kasama ang lalaki.